Sa episode na ito, bababa tayo ng Baguio at daraanan natin ang Cannon Road. Alam naming marami nang nakapag-feature at nakadaan dito, pero sa pagkakataong ito, hayaan nyo kaming mahalina sa kagandaang taglay ng kalsadang ito. Matapos nating daanan ang asin ng Alisan San Pascual Road, ay bumaba naman tayo dito sa Cannon Road upang makita at masaksihan ang kasalukuyang kondisyon ng kalsadang ito. Samahan nyo kaming muling bisitahin ang kalsadang ito at tuklasing muli ang mga nakatagong kagandahan ng kalikasang nakapalibot dito. Kaya't ano pang inaantay nyo? Tara at samahan nyo ulit kami sa biyaheng Cannon Road. Alright, so tapos na tayo dito sa Casa La El Baguio, kung saan tayo tumuloy ng 3 days. Baba na tayo ng Marikina. Let's go. Yun, kung magagawi kayo dito sa Baguio, pwede nyo i-try itong Casa La El Baguio. Ayan, Casa La El Baguio. Ang homey ng vibes, and then architect siguro yung parang pinakamayari. At daan tayo ng Cannon Road. Kaya naman ang ating PCX kahit loaded tayo. At kapag pupunta kayo dito, siguraduhin nyo na nasa magandang maintenance ang inyong mga motor or inyong mga sasakyan, kasi matarik. And tingnan natin kung ano ang situation ngayon sa Cannon Road, dahil light vehicles lang daw ang pinapapasok sa Cannon Road. Alright. Naku po, saan tayo pinapadaan na ito? Yun, sa Cannon Road daw tayo. Ito ngayon yung kondisyon ng Baguio kapag Monday. At bumaba kami ng Baguio ng Lunes at wala na masyadong turista. Grabe, stig. Galing. Dadaan tayo ng Cannon Road ngayon. Jam. Oo, tingnan pa natin dito. Yeah. Kahit maliit lang. Oo. Ayun o. Maliit lang. Bili mo na pasalubong. May strawberry jam po kayo? Meron po. Nakakadaan naman yung motor sa Cannon, no? Sige. So yun, nakakadaan daw ang motor sa Cannon dahil ngayon is dahil may mga construction na ginagawa, mga light vehicles lang pinapapasok sa Cannon Road. At meron na lang daw tayong 8 minutes bago makarating dun sa Lion's Head. Yun. Bili ng pasalubong bago bumaba. Let's go! You know. Yun. Cannon Road. Ganda. Ganda pa rin ang Cannon Road. Lupit. Tapos may kita natin dito yung Cannon Road viewpoint, pero hindi na siya ginagamit. Dati may checkpoint dito ngayon tinanggal na. At nakakapasok na mga motorista. Ang sarap lang sa pakiramdam at nakadaan tayo ngayon dito sa Cannon Road. Wala pa ring tatalo sa ganda at bilis ng biyahe dito sa kalsadang ito. Samahan mo pa na wala masyadong sasakyan ang dumaraan. Grabe, oh. Pinakamabilis na daan pauwi ng
Manila, Cannon Road. Pero ini-improve ang Cannon Road, so yun, tiis-tiis na lang para sa pangkalahatang kaayusan. At for safety, dahil marami-rami ang naglalaglagang mga bato kapag may mga unnecessary events. Yun o. Grabe. At nga pala, kami nga pala ang Ride Con. At nakadaan ka sa channel namin, may other videos pa kami sa video tabs. And kung natuwa ka sa intro namin, baka naman, please do comment, like, share, and subscribe. Alright? Yun o. At buti pa ba na lang tayo at hindi na tayo masyado nagta-throttle. Ano na lang, engine brake and brakes. Ayun. Yun o. Ganda. Cannon Road. Uy, flat si kuya. Slow down, one way ahead. Ayun. Ginagawa nga yung mga kalsadahan dito. At marami pa rin tao dun sa Lion's Head. Ayun o, mapapansin natin, inaayos yung gilid ng bundok. Nandito na tayo sa ever grateful Lion's Head. Oh, ganda. Yun o, Lion's Head. Alam niyo ba kung bakit may Lion's Head dito sa Baguio? Ito daw ay dahil sa inisyatibo ng dating mayor ng Baguio na si Luis Lartizabal na isang Lions Club president. Ang Lions Club ay itinatag noong 1917 ay isa sa mga pinakamatagal ng service organization sa buong mundo at isa ang Baguio City Lions Club sa pinakamalaki at pinakamaimpluwensyang chapter nito. At ang Lion's Head na ito ay nililok ni Anselmo Dayag na siya ring lumikha ng Eagle of the North sa La Union. Galing! Boundary, Cannon Road, Benguet First Engineering District. Nice one. Time check nga pala, it's 10:22 in the morning. At ito na yung update sa tunnel ng Baguio 2024. Ayan na, nagkakaroon na ng form, nagkakaroon na ng silong. Yun o. Hopefully malapit nang matapos to. Yun, galing. May tunnel na ulit. Stig. Rock shed, tawag na rock shed. Parang sakaling magano ulit. Lalaki. Stig. Woo! Galing. Yung mga craftsmanship ng ating Cordillera. Galing. Yun lang naman yung ginagawa dito, no? Yun lang, so far. So the rest is passable yung ibang area. Light vehicles. Galing. Whoa. At palabas na tayo ng Toll Plaza. Galing, ganda. At parang tayo lang yung dumadaan dito. Ganda. Kaya nga eh. Solid. Ganda laki. So far yung kalsada naman dito is smooth. Wala masyadong ano. Siguro kasi Monday tayo umuwi.
Kaya ngayon, tapos naglalagay na sila ng mga malalaking metal wire mesh. Mga high grade na steel yung ginagamit. Yun ayun may mga falls. Parang may mga umuulan. Mahamog umuulan. Tapos may kita natin sa gilid dito mga bagong install nila ng mga naglalaki ang mga metal wire mesh para maiwasan yung mga corrosion. Yun lalaki. At saludo tayo sa mga kawani ng DPWH na siyang nagme-maintain ng mga kakalsadahan dito sa Baguio and other areas ng Cordillera. Kasi grabe, isipin nyo yun, mga isolated areas sila, walang masyadong malapit na mga bilihan ng pagkain, and grabe, nakakapag-repair sila. Isipin nyo yun, kapag ka nagkaroon ng landslide, hindi nagkakaroon ng matagal na pag-block ng traffic kasi na-actionan kaagad ng mga kawani. Oy, grabe lang Stigo. So solid. Chill ride lang ang takbuhan natin ngayon dito sa Cannon Road. At di naman tayo masyadong nagmamadali. May tubig. Ayun hindi ko alam kung malinis yan. Kaya nga minda. Ang Cannon Road ay isa sa mga scenic highway papunta sa Baguio. May mga plano itong ideklarang National Heritage Park upang mapanatili at maipreserba bilang bahagi ng kasaysayan at kultura ng bansa. Inuutos na ipatayo ang Cannon Road noong 1901 sa ilalim ni American Governor General William Cameron Forbes. Dating tinawag na Benguet Road, at ito ay pinangalan kay US Army Colonel Lyman N. Cannon, ang nagtapos ng proyektong ito. Natapos ang konstruksyon noong 1903 sa tulong ng mga igorot at ilang dayuhang manggagawa. At mula noon, naging isa na ito sa mga pangunahing ruta papunta sa Baguio City. Grabe. Ganda ng tulay ng Makamal Bridge. Maramal Bridge. Stig. Napakaganda dito sa Baguio. At nga pala, dahil sa Cannon Road tayo, kasama natin ang ating OBR. Sa Cannon Road, di ako kasama? Hindi, lagi ka naman kasama Very good. Very good. Very good. Grabe Damn. Nasa Tuba, Benguet na pala tayo. Tuba, Benguet. Kanina nasa Baguio, Benguet. Man Cafe Restaurant. Shoutout po sa inyo. Camp 4, Cannon Road. Sana may preserve pa rin yung mga ganyan kagandang puno dito sa Cannon Road. Itong mga to. Ganda. At paparating tayo sa isa pang bridge. Anong pangalan nito? Camp 4 Bridge. Kumpara sa dinadaanan natin ng kabila na Asin Road, ang Cannon Road is medyo mas subtle ang elevation. Ganda.
hindi rin kalayuan ay narating na rin natin ang napakagandang falls na ito. At nasaksihan natin ngayon na marami ang tubig kung kaya't napakagandang pamasdan ng natural na tanawin na ito. Galing! Yun, so kakagaling lang natin sa Bridal Veil Falls at nasaktuhan natin na maraming tubig doon sa falls. Napakaganda, lupit. At meron pang talon dito, ayan o. Wow. Hey, kung mapapansin natin dito sa kahabaan ng ilog na ito ng Buwed River, may mga hanging bridge na makikita tayo. Lupit, ganda. Ito ganda ng mga puno dito. Alright, so time check, nakarating na pala tayo dito sa Arco ng Benguet Province at papunta na tayo ng La Union at pamarikina na tayo. Yun, La Union Stig. At nakababa na nga tayo sa kabundukan ng Benguet via Cannon Road. Napakasarap lang sa feeling at nakadaan ulit tayo sa iconic at scenic na daan na ito. At kung umabot ka man sa dulo ng video na ito, ay napaka-astig mo at sinubaybayan mo kami hanggang sa dulo. Maraming salamat sa inyo, at kung hindi dahil sa inyo ay hindi na natin magagawa ang mga ganitong bagay. Muli, kami po ang Ride Gun na nag-iiwan ng munting paalalang ride safe lang. Thank you sa pagsama sa amin dito sa Baguio. At kami nga po pala ang Ride Gun. At kung hindi ka pa na-subscribe, mga naman, please do comment, like, share, and subscribe. Pahos na ako. Woo! Thank you.